by way of us giving information, wrong information, misleading information to him na ikakasira niya sa taong bayan. I don't want that to happen. Maraming natuwa dyan sa sinabi ni Senador Raffy Tulfo. Netong nakaraan may mga ginawa po tayong video na hindi po natin nagustuhan dahil sa mga sinabi po niya dyan sa Senado. Pero kung may maganda naman siyang sinabi dyan at malaking tulong naman bilang isang senador yung ginawa po niya, papalakpakan po natin yan. Ito po si Senador Raffy Tulfo ay hindi daw siya papayag na masira si Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan dahil lang po sa pagbibigay ng impormasyon sa ating Pangulo ng hindi naman sigurado. Kagaya po ng paalala po niya sa OWA, DMW at DFA na pag hindi sigurado, huwag muna iparating po sa Pangulo. Kasi po, kung ano yung impormasyon doon, siyempre magdidesisyon po yung Pangulong Bongbong Marcos natin kung ano yung dapat gawin. Tapos mali pala ang nakarating sa kanya, sino ang masisi? Sino ang masisira sa mga tao? Ang Pangulo pa rin. Yung mga nangyayari pong negatibo na hindi naman kagagawa ng Pangulo, ang Pangulo po ngayon natin, nakikita po natin, yung bawat problema, hinahanapan po niya ng solusyon. Yan po yung sinasabi ba nilang weak leader. Makikita nyo po kung ano yung kagalingan, kung gaano kagaling ng isang Pangulo kung alam niya paano solusyonan pag may problema. Panoorin po natin yung full video na kung saan ay para sa akin, nagustuhan ko po yung mga sinabi po ni Senador Raffy Tulfo dito sa video na ito. Eto po. My advice to all of you here, kasama na OWA, kasama ng DFA, do not give information to the President if you're not sure. Do not give information to him for him to announce to the public, because once he announced that to the public, then aasahan yan, it's a policy already. Whatever the President says, it becomes a policy. Huwag natin gibain yun by way of us giving information, wrong information, misleading information to him na ikakasira niya sa taong bayan. I don't want that to happen. Okay? Hindi lang po kayo, dapat lahat tayo nasa gobyerno, huwag natin sirain yung ating presidente na pagbibigay ng wrong information para lamang mag-kiss ass, magsipsip, magpalakas sa kanya. You don't have to do that. Gawin nyo lang dapat ng trabaho ninyo ng maayos, hindi nyo na kailangan magsipsip. Ngayon, pag sisipsip ninyo, bibigay kayo ng wrong information, baka madimot pa kayo ngayon. Pag nalaman ng presidente, niloko nyo ako baka masibak pa kayo. You see? Okay, kung maging honest kayo, Mr. President, I'll be honest with you. Ito po yung sitwasyon. Tatanggapin niya. Diba? Tulad ni Yusek De Vega. Diba, Yusek De Vega? Honest. Sir, I'm packing up na because baka I'll be fired because hindi naman ko. No, you'll not be fired because you're just being honest. Alam mo, si Presidente gusto niya honest. Yeah. Kahit na sino siguro ng Presidente, gusto niya yung mga taong nagbubulong sa kanya, yung honest, hindi bumubulong dahil nagsisipsip. Ako, galit ako sa ganang tao, bubulong sa akin para magsipsip, tapos malaman-laman ko, mali pa lang binigyan information, nagsisipsip lang, babalikan ko yon. Ganon din si Presidente, kaya maging honest. Baka mali mo, baka i-promote ka ng Presidente pag narinig niya ito. You'll get promoted. We're just serving the public, sir. Anyway, let's move on. Isang question, munti ko na makalimutan to. Na sa zona ni PBBM, he did mention about doon sa 10,000 OFWs sa Saudi na mababayaran na or nabayaran na ba? Sabi ni PBBM, mababayaran na. Nabayaran na ho ba? Mababayaran pa lang. Ito, paulit-ulit niyo na ito mention. In fact, si Secretary Toots, na-announce niya sa media ito several months ago. And then, nung sa last zona, in-announce pa ni PBBM. So, marami sa ating mga OFWs nagtatanong na, excited, wala pang pera, hindi pa sumasayad sa mga palad namin. Yusek. Malapit na po silang mabayaran, Mr. Senator. Malapit na. Opo. When you say malapit, malapit ng next month, malapit ng next year, Ang kausap o po malapit namin, ng isang dekada pa. ang kausap po namin doon, Mr. Chair, yung pong kanilang ministro mismo. Kaya nga po, kasi pangit naman po palagi tayo mag-announce hanggang sa nakarating na presidente, si presidente mismo nag-announce, tapos
Wala pa palang date kung kailan. Would that at least man lang next month? Anong date next month? September 15, ganon, o October 15 o December 1. Walang ganon eh. Dapat meron. May Okay lang po kung na pong- mag-announce si Secretary Tuts at sumablay. Huwag ho natin isablay si Presidente. Tama O, po paano yun. yan? Mismong yung kanilang crown prince po ang nangako sa ating mahal na presidente na babayaran mismo yung Saudi claims ng Kingdom of Saudi Arabia government. Kailan po ito? Apo. May parating po silang napakataas na minister dito po sa ating bansa ngayong taon. At yung po minister na yon ay inaasahan po nating makikipagpulong sa ating mahal na presidente at may good news po. Hindi, parang ibig sabihin po, Yusek Olalia, I don't know if it's, maybe this is beyond your pay grade, maybe Secretary ng DFA should be asking this question doon sa King, kung sino man yung King doon. King, kailan man na matatanggap ng mga OFWs namin yung pera, magbigay kayo ng date. Yun po sana. Di ba? Hindi yung may pupunta, may kakausap, pinoprocess na, pangit po yun eh. Umaas yung ating mga pobreng OFWs, excited na nga sila, pero hanggang antay na lang. Dapat po magbigay kayo ng time frame. Kailan po? Yun po ang aming hinihiling. Yun po yung matagal na rin po namin tinatanong. Well Sa then, ating kailangan po kausap. tanungin nyo na si King. Kasi po kung wala pa palang siguradong date, wag po natin i-announce. Nakakahiya naman po at nakakaawa naman po yung ating mga OFW. Do not announce. Ang una nag-announce yan si Secretary Tuts eh. Pumunta pa sa media, pinagkalat na niya. Tapos ngayon, this was several months ago. Pinagkalat niya sa media, kinover ng media, GMA7, ABS-CBN, PTB4, Channel 5, UNTV, SMNI, na-announce pa ata yung lahat. And then walang nangyari. So do not announce kung hindi pa tayo sigurado. Well, Ang system nito, in-announce nyo, tapos binulo nyo pa siguro kay Presidente, and now, pati si Presidente, nag-announce na rin, baka pati mga tao maasar kay Presidente. Huwag ganun. So, kailan po talaga? well, in fairness po kay Sec Tuts, yung pong announcement niya, ang sinabi lang po niya ay babayaran na po ng Saudi government yung pong claims. Wala po siyang in-announce, Mr. Senator. Well, then don't do Those that are things. again. Don't do that again. Babayaran na. Dapat, magsabi kayo, babayaran na sa December 1 o December 24 ang mga OFW para meron silang looking forward to that particular date na ikatutuwa naman nila. Sa ngayon, babayaran na. Puro babayaran na hanggang sa pati si Presidente, dinamay nyo pa. Diba? So dapat, kayo na mismo magtanong doon sa kataas-taasan sa Saudi, pwede ho ba kayo magbigay ng araw kung kailan para ma-pressure din sila doon sa Saudi. Diba? That's the way to do it. To pressure them. To make sure na sila ay action dahil doon sa pressure na gagawin natin. Yusek De Vega? Sir, we don't want to appear that we're contradicting the word of our fellow agency. But the DFA will be frank, will be honest, no, sa ating mga kababayan. Early this year, our embassy reported that it is not realistic to expect the payment to come this year. Oh, It's not realistic. However, that was before Mr. Olalia himself went to Saudi Arabia some months ago to discuss this matter. So, ang agreement is that it's the DMW handling this because Secretary Tuts was the one who announced it. So, maybe they have other information That from you don't have. that what we don't have because they're the ones because so it's an number one, it's not realistic, and maybe they have information that you don't have. So what is that information that you have that they don't have? Yusek Olalia. In May of 2023 po, Mr. Senator, Mr. Chair, our secretary met the Minister of MHRSD. At yung minister po nila ang mismong nag-confirm noong pong promise ng kanila. Oo nga po, sorry Yusek, oo nga po, nandun na tayo, nag-confirm na si Minister. Ang siste, nung mag-confirm si Minister, in-announce agad ni Secretary Tuts, dapat hindi niya ginawa yun. Dahil nung ginawa niya yun, ang dami pong umasa. Di ba? It's like a false hope. Don't give our kababayan false hope. They're hoping na magkakatanggap na sila ng pera after so many months or years of waiting. Yung pala wala, pinaasa lang natin. Don't. Mag-announce kayo kapag sigurado na kayo.
Di ba? Ganon din ang gusto niyo mangyari. Huwag yung paasahin kayo ng paasahin ng wala. Ngayon, pati si Presidente, binulungan nyo na magbabayad na, yung pala, imposible. Mas maniniwala ngayon ako sa DFA. Balik tayo kay Yusek De Vega. Kasi po, ang understanding, and again, this was early this year. Ako mismo may nakausap akong Saudi Vice Minister at another meeting. Ang understanding namin is that what Saudi is promising is that they will hasten the process. Yung company pa rin magbabayad through the legal process, yung bankruptcy proceedings. That's our understanding, that it's not Saudi government money which will pay for the yung non-payment. Pero again, If it's not Saudi money, why is the Saudi government promising the payment? because it may be lost in translation or something. However, again, this was what we had, March or April. Sandali lang. So before it's not Saudi government money that's going to be paid doon sa mga OFW, kundi sa mga kumpanya yung legal process. na pinagtatrabahuhan ng mga... Yes, kaya nila hinihingi yung data, yung na sinamit ng DMW, yung So dapat ang kinakausap natin yung mga kumpanya Yes, but na magbabayad, hindi po yung taga-gobyerno but para hindi na tayo dadaan pa sa red tape. Opo, but the government can pressure, and apparently they promised again sa DMW yun. So, So again, puro promises na lang po. yes, So, okay. that's why you will notice we never sa DFA made a At you statement. know what? Another problem that I see here, Yusek Olalia, pasensya ka na, birthday mo lang kahapon, pero this is me, okay? Kahit na magkaibigan tayo, kung may problema, I have to say what I have to say. Sa pagbubukas ng bibig ninyo, tayo, mga taga-gobyerno, hindi pa tayo sigurado, in this case, nangako, sabi niyo yung king na mababayaran na yung ating mga OFWs. You know what that entails? Kaya nga sinabi niya imposible mangyari. Paano yung mga ibang lahi? Siyempre yung mga taga-ibang lahi sasabihin, paano kami? Bakit Pilipino nang babayaran? Then, hindi lang Pilipino pala ang dapat bayaran, kundi milyon na, hindi lang libo, kundi milyon na. Then where are they gonna get that money? So siguro pinangakuhan lang si Secretary Toots out of parang PR lang, pampabango lang ng gobyerno ng Saudi na kami ay friendly sa inyo o magbabayad kami, etc. Na hindi dapat sinabi dahil nung pagsabi niyong ganon, in-announce natin, narinig yan ng mga ibang lahi. Kami rin. Mapupuntahan silang lahat dun sa Saudi government. Ba't Pilipino lang? Kami rin. Sasabihin ngayon ng taga-ibang lahi ng Saudi government, hold. Siguro yan isang reason. Kasi kung hinold nyo muna, you hold your horses, hindi nyo muna in-announce, pabulong lang, nabayaran siguro tayo pasikreto. Pinagkalat na agad. O ngayon, lahat ng lahi, na milyon na, hindi pwede kami rin mag-abang. Imbis na hawak na yung pera na para sa atin, hindi mo na i-release. Ibalik mo na doon kasi kumalat na. Next time, tell your boss, huwag basta-basta ibukas ng kanyang bibig kung hindi siya sigurado. Para sa kapanan ng lahat. Di ba? I'm not mad at, of course, your boss, Secretary Toots. She's a friend. But next time, we have to be very careful tulad nito. Sabi na mismo ng DFA, imposible. Now, kawawa naman pala, you gave them false hope. Marami mga OFWs tumawag sa akin nung una natutuwa. Ngayon, sir, ano nangyari? Sabi po mismo ni Presidente sa kanyang SONA, babayaran na kami. Wala pa rin po ba, sir? Pati si Presidente masisira. Pati si Presidente tatawagin sinungaling dahil sa kagagawan ninyo. Dapat kayo lang tawagin sinungaling, huwag madami si Presidente. Yun po yung pinopoint out ko. Gusto po magsalita, Yusek? What I said, sir, it's not realistic. Hindi na sabi impossible, no? Sabi It's the same. It's sir. not realistic. It's not going to be real. Yes, sir. Pati mo lang yun. Sinugarcoat mo lang. Sir, yes. If I may though add something about, kasi kami neutral agency between saan sila pupunta. So understand, what we announce to the public, DMW, but there is an advantage kung OWA rin ang kumuha because malapit sila sa DFA. Sometimes, ang kailangan ng mga OFWs, aside from yung assistance, kunin agad yung papeles na kami nagpo-provide, yung renewal of passport or authentication, some papers na malapit na kami. So there's an advantage to that. And then Congressman Ignacio and I have a good working relationship as well. However, nasa kanila na yun. Ang issue lang kasi they're not supposed to handle undocumented workers, DMW, yan. So it's up to them and then we'll go by their tone. Now. Admin Ernel, kilala kita, magaling ka makipag-usap.
sa mga gobyerno na kung saan may mga OFWs tayo, pwede mo bang diskartehan to? Pwede bang ikaw ang makipag-usap? Of course, to the help of our DFA, makipag-usap ka dito sa mga diplomats o yung sa mga hari-hari dyan o mga matataas na opisyal sa Saudi para ma-release na itong pera matagal lang iniintay natin mga OFW. Magpatiwari. Kung kayo magpatiwari, joke lang. Paano? Pwede ba? Kanina ho yun. Kanina yung 1348 lang ho yun. Kung makakatulong po. Kung makakatulong. Of course, I can take part if the Can you give it a DMW try? Sa tulong, of course, ng DFA. Siyempre, nandiyan pa rin yung OWA. I mean, DMW. Pagtulungan yung tatlo, pero why not the government should tap you this time? Subukan ka. There's nothing wrong in trying, di ba? Co-chair? So, subukan natin. Kasi, co-chair, I know this gentleman, Arnel Ignacio. I've known him for a long, long time. Siya yung tipong magaling siyang mambola sa mga... meaning hindi yung bola na para manloko. Yung bang parang manghimas para mapagaan yung kalooban sa kanya nung kausap niya, whether that be Saudi or whether from Dubai na mga otoridad. Magaling to eh. So, special talent meron siya niyan. Gifted ito. Can you try? Kung yun po ang makakatulong, of course, I will Of course, DMW, kasama kayo, DMW at saka DFA. Kung ano po yung humble kung makukontribute kung makakatulong. Dahil isa naman ho rin gusto namin mangyari. Kung yung pong sinasabi niyo special talent ko ay makakatulong, it will be generously given. So, pwede natin maumpisahan? We will work on it. Of course, in deference to... Pick up where they left. So, kung nasaan ang estado, sa Yusek Olale, I'm sorry, kung tatamaan kayo rito, nasaan na ba yung pag-uusap? You have to tell DFA, you have to be honest with the DFA people and then OWA, magtulungan. Kasi, buti na lang, na-raise ko itong issue na ito. Sabi mo, mabayaran, hindi mo masabi sa akin yung exact date. Kaya, buti na lang itong si Yusek De Vega, straight to the point siya magsalita. O sabi niya, hindi real, it's far from reality. So, ibig sabihin, imposible. Yun yung masakit doon. Yan ang maganda po dyan sa sinabi po ni Senador Raffy Tulfo na yung pagiging sip-sip sa Pangulo ay dapat talagang iwasan. Sip-sip sa Pangulo. Kayo po, ano masasabi niyo po dito sa mga sinabi po ni Senador Raffy Tulfo? Natutuwa rin ba kayo? Ako, para sa akin, okay na okay po. Approve po ako dyan sa sinabi niya kasi may punto naman po siya. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.